At sa ibang balita, mga re-electionist o di kaya'y kaanak ng mga kilalang politiko. Sila raw ang mga mangunguna sa senatorial election kung ngayon ito isagawa batay sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. Saksi si Ivan Mayrina. Kung ngayon ginanap ang senatorial elections, ang mga posibleng mahalal daw, kundi man mga re-electionist ay mga kaapelyido ng mga veterano sa Senado o kilalang politiko. Batay sa survey ng Pulse Asia mula August 31 hanggang September 1, number 1 sa mga senatorial si Senadora Loren Legarda na sinundan ni Senador Chis Escudero. Maghahabulan naman sa ikatlo hanggang 5 pwesto sina Senador Alan Peter Cayetano at mga kongresistang sina J.B. Ejercito, anak ni dating Pangulong Erap, at Jack Enrile, anak ni Senate President Juan Ponce Enrile. Pasok naman sa top 10 sina Senador Antonio Trillanes, Gringo Honasan at Coco Pimentel. Ang mga sumunod, mga pamilyar na pangalan pa rin ng mga nagbabalik Senado o mga kamag-anak din ng mga politiko. Sa mata ng tao at this time, wala pa yung seryosong pag-iisip kung sino ba talaga yung kanilang bubutuhin. So ang fallback mo palagi is name recall. Para sa mga naiiwan, ito na raw ang panahon para magsimulang kumayod para manalo. Kabilang dito ang ilang personalidad na kaalyado ng Pangulo. Sa survey ng Pulse Asia, 36 na pangalan ang nabanggit ng mga respondent na nais silang maluklok sa Senado sa susunod na taon. Because their support level is in the low 20s, 21%. Usually, yung ganyang ranking at the start, unless you dramatically improve, hanggang election na yung ganyang level of support. The biggest difference between now and the previous election is that there is no opposition or administration labels. And so, it's rather fluid, meaning the candidates are really going to stand on their own personalities now. Umiinit man ang karera habang papalapit ang midterm elections, todo pa rin ang pagbabantay ng anti-Apple movement sa tingin nila ay maagang pangangampanya. Nakahanap sila ng kakampi sa COMELEC bagamat aminadong komisyon na hindi maituturing na bawal sa batas ang maagang pagpaparamdam sa mga botante. Memoryahin natin yung mukha nila, pero yung pangalan kalimutan natin pagdating sa araw ng eleksyon para mawala na yung mga yan. It may not be illegal, but it is morally wrong. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.